Ako, hindi pwede miss. Tatakasan mo lang ako eh. At saka nagkukunwari ka lang naman na may masakit para makalibret. Nako, na makanakaw ka pa. Naku, wala nang libre sa panahon ngayon kaya tumigil ka. Pero miss, kailangan ko lang kasi talaga ng gamot. Parang awa mo no. Hindi naman kita tatakasan. Hindi rin ako magnanakaw. Pakiusap niya pa. Ngunit mas lalo lamang siyang sinigawan at pinahiya ng babae. Umalis ka na, miss. Kung hindi, magtatawag ako ng pulis para ipatampot at ipakulong ka. Sinubukan pa ni Celeste na magmakaawa, subalit kahit anong gawin niyang pakiusap ay hindi siya pinakinggan ng babae. Sa halip ay tumawag na nga ito ng security para sana'y kalad ka rin siya palabas. I'll pay for her. Lahat sila ay natigilan nang biglang magsalita ang isang lalaki na may baritonong boses mula sa likuran. Bumilis din ang tibok ng puso ni Celeste dahil napaka-pamilyar sa kanya ng boses na yon. Kahit kailan ay hindi niya makakalimutan ang boses na yon. Na sa tuwing naririnig niya, pakiramdam niya ay sobrang tahimik lamang ng mundo at animoy walang gulo sa paligid. Magkano kailangan niyang bayaran? Sabay abot ng lalaki ng black card nito. Umikot si Celeste paharap sa lalaki at pareho silang nagulat ng lalaki nang magtagpo ang kanilang mga mata. Luther? Ang nasabi niya bago tuluyan na wala ng lakas ang tuhod niya at nagdilim ang paningin niya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Luther, ayos ka lang ba? Bakit mukha ang lalim ng iniisip mo? Sandaling nilingon ni Luther Elizalde ang kaibigan niyang si Sacha Galvez na naglalakad palapit sa kanya. Nakaupo siya ngayon sa may tabing dagat at pinagmamasdan ng paglubog ng araw. Nandito sila ngayon sa Maldives. May meeting siya kanina sa isa sa mga kilala at successful na businessman sa bansang ito. Matapos ang meeting nila ay diretso na sila dito sa resort para dito magstay sa loob ng ilang araw bago sila bumalik ng Pilipinas. Ang bansa na ayaw sana ni Luther na balikan pa. Pero hindi naman pwede na habang buhay niya ring iwasan. Kasama niya dito sa Maldives ang sekretarya niya na si Eloise at ang kaibigan niyang si Sacha. Busy lamang ngayon si Eloise gawin ang pinag-uutos niya. Samantalang business partner rin niya itong si Sacha na may lahing Spanish kaya kasama niya rin ito dito. Besides, hindi rin talaga mapakali si Sacha kung hindi sila magkakasama dahil sa lagi itong nag-aalala para sa kanya. Mula noong magkakilala silang dalawa sa isang study cafe sa France, kung saan isa siya noong OFW na nag-aaral, ay naging magkaibigan na rin silang dalawa. Hanggang ngayon ay nananatiling malapit sila sa isa't isa. Hanggang sa noong nakapagtapos si Luther sa pag-aaral ay hindi na umalis si Sacha sa kanyang tabi. Sinamahan at sinuportahan siya nito hanggang sa marating niya ang buhay na meron siya ngayon. Sa katunayan ay si Sacha rin ang pinakauna niyang naging investor noong nagpasya siya na mag-start ng business. Nanggaling sa isang sobrang mayamang pamilya si Sacha. Sa katunayan ay member din ito ng royal family ng Spain pero mas pinili talaga ni Sacha ang normal na buhay na walang koneksyon sa Spanish monarchy. Mas gusto lang daw kasi nito na maging isang businesswoman. Which is, nasucceed naman ito sa gusto dahil pareho na sila ngayong successful at kilala na rin sa mundo ng business. Malaking utang na loob ni Luther sa kaibigang si Sacha dahil para sa kanya, kung hindi niya ito nakilala at kung hindi ito nagtiwala sa kanya, ay hindi niya mararating ang estado ng buhay na meron siya ngayon. Kaya sobrang mahalaga para sa kanya si Sacha. May problema ka ba, Luther? Naupo sa tabi niya si Sacha. Ang maganda at alon-alon nitong buhok ay natatamaan ng sinag ng palubog na araw. At mas lalo lamang yon gumaganda. Animoy kumikinang ang bawat hibla ng brown nitong buhok. Umiling naman si Luther. Wala naman. Sagot niya kahit na ang totoo, ang pakiramdam ni Luther ay nasa balikat niya na siguro ang lahat ng problema sa mundo. Then parang
Bakit sobrang down na down ka ngayon? Usisa pa rin ni Sacha. Sa tagal na nilang magkaibigan ay kabisado na rin ito ang ugali niya. Kaya alam na rin ito kung may pinagdadaanan ba siya. Nagbuntong hininga siya ng malalim. It's nothing. Nagagandahan lang ako sa paligid. Tumangutango naman si Sacha at napansin na wala siyang balak na i-share kung ano man ang bagay na bumabagabag sa kanya ngayon. Tinuon na rin ito ang tingin sa dagat na kanilang harap at sa palubog na araw. You're right. Maganda nga naman ang paligid dito. It's peaceful. Sabi ni Sacha sabay hinga ng malalim. Mabuti na lang at dito natin napagpasyahan na magstay, no? Ang ganda ng dagat nila dito. Right. Pagsang-ayon naman ni Luther. By the way, na-check mo ba ang contract? Binalik ni Sacha ang tingin sa kanya tsaka matamis ang ngumiti. Yes, pinirmahan ko na rin. Thanks. Aniya tipid ng ngumiti. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanilang dalawa matapos nun. Nakatanaw lang si Luther sa malayo at kitang-kita naman ni Sacha ang lungkot sa mga mata nito. Wala pa mang sabihin sa kanya si Luther ay alam niya na kaagad kung ano ang iniisip nito ngayon at dahilan ng lungkot sa mga mata nito. Matagal na silang magkaibigan kaya alam na rin ni Sacha ang kwento ng buhay ni Luther. Alam niya na hanggang ngayon sa tuwing pinagmamasdan nito ang paglubog ng araw ay isang babae lamang ang laman ng isipan nito. Aaminin ni Sacha na nasasaktan din siya. Dahil siya ang kasama ni Luther. Siya ang laging nasa tabi nito. Siya ang hindi nang iwan at siya rin ang sumuporta dito ngunit sa kabila noon ay ibang babae pa rin ang laman ng isipan nito. At kahit ilang beses na subukang iparamdam ni Sacha ang pagmamahal niya para kay Luther, kahit ilang beses niyang ipamukha dito na siya ang laging nandyan sa tabi nito para damayan at suportahan ito, nananatili na ibang babae pa rin ang laman ng isipan nito. Na kahit anong gawin niya ay isang babae lang ang laman ng puso nito at hindi niya yon mapapalitan. Sa paglipas ng araw ay parang natatanggap na rin ni Sacha ang kapalaran na yon. Unti-unti niya na rin natatanggap na wala na talagang pag-asa na siya naman ang mahalin ni Luther. Mas pinili niya na lang ngayon na tulungan ng binata dahil labis na siyang naaawa sa pinagdadaanan nito ngayon. Luther. Tinawag ni Sacha ang binata na puno ng lungkot ang mga mata na bumaling sa kanya. Bago ka umalis sa France, nagpatingin ka ba sa doktor mo? Yeah. He gave me supplements. Maikling sagot ni Luther. Tuwing kailan mo ba dapat inumin ang mga gamot na binigay niya? Nang ulit ni Sacha. Whenever I'm having a panic attack. Uminom na ako kanina. Kung ganon, you had a panic attack earlier? Nag-aalalang lalo ang tono ng boses ni Sacha. Yes, but it's not something you should be worried about. I'm used to it. May mga iniisip lamang ako kanina bago ako nakipag-meeting kay Mr. Hamilton. Hindi ko mapigilan kaya nauwi sa ganon. Pang-a-assure naman ni Luther. Nagbuntong hininga naman si Sacha at mas lalo siyang nag-alala para dito. Bumalik na naman ba ang mga nararamdaman mo? No, not really. Only the panic attack. Siguro dahil sa iniisip ko na babalik na ako sa Pilipinas. Iyon ay isa sa mga dahilan na nakikita ni Luther kung bakit bigla na namang bumalik ang panic attack niya na akala niya ay tuluyan ang nawala sa dami ng mga gamot na iniinom niya. Sigurado ka ba talaga na gusto mo nang bumalik sa Pilipinas? That country triggers you so much. Baka mas lalo pang lumala mga nararamdaman mo kapag nakabalik na tayo roon. May pag-aalala pa rin na sabi ni Sacha. Don't worry about me. Magiging maayos din ako sa oras na makabalik na ako ng Pilipinas. And besides, it's been a very long time. Lagpas isang dekada na rin. I should be okay. Binalik ni Luther ang tingin sa malayo at isang malalim na pagbuntong hininga ang pinakawalan. Hindi naman pwede na lagi ko na lang napagtataguan ang mga bagay na kinakatakutan ko. I should face the reality. Yes, it's been a long time. So umpisa lang to. Pero kalaunan ay masasanay din siya.
Iyon ang sinasabi ni Luther sa kanyang sarili at iyon na rin ang pinaniniwalaan niya. Inabot ni Sacha ang kamay ni Luther kaya muling lumipat ang tingin ng binata sa kanya. Hindi ko maiwasan na hindi mag-alala sa'yo. Lalo pa ngayon na nakikita ko nahihirapan ka na naman, Luther. I will be okay. Sumagot si Luther. Hindi mo ko kailangang alalahanin. I'm used to this. Gusto kitang pigilan sa totoo lang, sabi ni Sacha. Kung pwede nga lang sapilitan na lang kitang isama pabalik ng friends pero dahil sa nakapagdesisyon ka na, alam kong wala na rin ako magagawa para pigilan ka. But still, I hope na magbago pang isip mo. Sana hindi mo na ituloy ang pag-uwi mo ng Pilipinas. Kahit pa sabihin mo sanay ka na at magiging okay ka rin. Nag-aalala pa rin ako sa'yo, no? I'm used to this, sabi pa ni Luther. Magiging ayos lang ako, kaya hindi mo kailangan na lagi mag-alala sa akin, Sacha. I appreciate your kindness though. But you don't have to worry about me most of the time. At iyon naman ang laging sinasabi ni Luther, na sanay na ito. Sa mahigit 1 dekada ba naman na lumipas, talagang tila nasanay na rin si Luther sa ganoon. Gabi-gabi ay halos hindi siya pinapatulog ng mga napapanaginipan at iisip niya. Tuwing sisikat ang araw, ang laging nararamdaman ni Luther ay nangihina siya, na para bang hindi na kayang gumalaw ng katawan niya dahil ang lakas ng katawan niya ay naubos na tuwing gabi. Parang pinipiga ang lahat ng kanyang enerhiya habang natutulog at nananaginip siya. At pagising niya ay tila wala nang natira pa para sa araw na yon. Laging ganon ang mga nangyayari at nararamdaman niya. Kung siguro ay hindi lang siya nagpatingin sa mga psychiatrist, baka tuluyan na siyang nasiraan ng bait. The pain he felt never truly went away, not even for a moment. It always comes back, like waves endlessly crashing against the shore. The sense of loneliness never left him. It was a constant companion, lingering like a shadow that followed him everywhere. Despite his attempts to find solace, the sorrow and isolation remained ever present, haunting his every step. Laging nandyan. Napakahirap iwasan. Wala ka na bang ibang magagawa para pigilan si Luther, Kieran? Seryoso at nag-aalala na tanong ni Sacha kay Kieran. Ang doktor ni Luther nakausap niya ngayon sa FaceTime. Nagbuntong hininga naman ng malalim si Kieran. I already did everything to convince him. Ginawa ko ng lahat para pigilan siya pero ayaw niyong magpapigil. And besides, I realize it is also a good thing for him to go back to that country so he can face what he's always been scared of. Sa loob ng mahabang panahon, ngayon lamang siya nagkaroon ng lakas ng loob na harapin ang mga bagay na kinakatakutan niya at iniiwasan niya. And I won't stop him. Malaking tulong yun para sa kanya para tuluyan ng malagpasan ang pinagdaanan niya. Alam ko na alam mo na hindi yun magiging madali para sa kanya. He might end up getting hurt again. You are his doctor, Kieran. Dapat ay alam mo yun. Naiinis na sabi naman ni Sacha. I am his doctor, Miss Sacha. Alam ko kung anong nararapat na gawin sa sitwasyon niya ngayon at maniwala ka sa akin. Magiging isang malaking tulong ang gagawin niyang ito para sa kanya. Nagbuntong hininga ng malalim si Sacha bago tumanaw sa labas ang bintana ng hotel room niya kung saan ay kitang-kita niya si Luther na nakaupo pa rin sa tabing dagat at nananatiling nakatanaw sa malayo. Mula noong dumating sila dito sa resort na ito ay para bang ayaw na rin ni Luther na umalis sa tabing dagat. Hindi niya naman maalis-alis ang tingin niya dito dahil baka kung ano ang biglang pumasok sa isip ni Luther at gawin naman nito ang ginawa nito lagi na pagsubok na mag-suicide. Hindi masisisi ni Sacha ang kanyang sarili kung bakit ganito na lang ang pag-aalala niya para kay Luther, lalo pat hindi niya na mabilang kung ilang beses na bang sinubukan ni Luther na tapusin ang kanyang sariling buhay dahil sa bigat na pinagdaraanan nito. At ang lahat ng yon ay dahil lamang sa isang babae na minahal nito ng labis, ngunit dumurog din ito kay Luther ng labis matapos itong lokohin ng binata.
I love you so much, Luther Elizalde. Mahal na mahal po kita. Hihintayin kita kahit anong mangyari. Kaya huwag ka na mag-overthink dyan. Ikaw lang ang mamahalin ko at ikaw lang ang tanging gusto kong pakasalan, okay? Ang apelido mo lang din na gusto ko sa aking pangalan. Nakangiti na sabi ng isang magandang babae na kausap ngayon ni Luther sa video call. Nakasuot ito ng kulay puti na damit at ngiti nito ay kasing liwanag ng sinag ng buwan at sa totoo lang ay nakakasilaw ang ganda nito. Parang anghel na bumaba sa lupa at tila si Luther na rin ang pinakamaswerteng lalaki dahil ang napakagandang anghel na ito ay nobya niya. Kanina pa sila magkausap at ni isa sa kanila ay wala pang may gustong ibaba ang tawag. Tila hindi sila nagsasawa sa boses ng isa't isa at para bang hindi rin sila mauubusan ng mga kwento. Ganun naman lagi kapag silang dalawa lang magkausap, para bang hindi nila namamalayan ang oras. Huwag kang magsasawang maghintay sa akin ha. Pangako, mag-aaral at magtatrabaho ako ng mabuti para mabigyan kita ng maayos na buhay. Pangako at pakiusap din ni Luther sa kasintahan. Kakauwi niya lang sa eskwela at sa part-time job niya sa isang malaking kumpanya dito sa France at ang una niyang ginawa pagka-uwi sa maliit niyang apartment ay ang tawagan ng nobya niyang si Celeste Galvez. Pakiramdam ni Luther pagkausap niya sa kanyang kasintahan ay nawawala ang pagod niya. Kahit hindi na siya magpahinga matapos ang nakakapagod na araw, ang mahalaga ay makausap niya ang girlfriend niya. Dahil ito lang ngayon ang nagpapapawi sa pagod niya. Ang kasintahan ng kanyang pahinga kaya kahit magkaiba ang oras silang dalawa, araw-araw silang nag-uusap. Kahit na pareho silang pagod at puyat na rin. Oo naman, hindi ako magsasawang maghintay sa'yo. Palagi lang akong nandito at maghihintay sa pagbabalik mo. Pangako rin ni Celeste na hindi pa rin naalis ang ngiti sa labi. Pangako ko yan, mahal ko. Kaya huwag ka mag-aalala ha. Dahil kahit nasa malayo ka, ikaw lang ang mahal ko. At palagi rin kitang susuportahan. Mas lalo na pangiti si Luther sa sinabi ng kasintahan. Salamat, mahal ko. Sapat na sa kanyang mga salita na binitawan ng nobya para maging kampante siya. After all, iyon lang naman ang gusto niyang marinig. Iyon lang ang gusto niya na paulit-ulit na marinig. Mukhang pagod na pagod ka. Marami ka bang trabaho kanina? May pag-aalala sa tono ng boses ni Celeste. Sa laki ng dark circle sa ilalim ng mata niya, ay mabilis lang na masasabi na wala nga siyang maayos na tulog. Oo At saka malapit na rin ang midterm exams kaya kailangan ko rin mag-aral na mabuti. Paliwanag ni Luther sa mga oras na yon ay halos babagsak ng katawan sa kama at ang mga mata ay nagmamakaawa ng umidlip pero mas pinili na makausap ang dalagang minamahal. Ako, kawawa naman ang mahal ko. Kung nariyan lang ako ngayon, sana'y nabigyan pa kita ng masahe. Nalulungkot at awang sabi ni Celeste. Malungkot naman siyang tumango. Sana nga'y nandito ka, mahal ko. Malambing niyang sabi. Sorry ha at nasa malayo ako sa'yo. Kiss na lang kita. Napangiting pilit si Luther nang ilapit ng dalagang mukha sa cellphone para kunwari ay i-kiss siya. Ayan, sana maging maayos ang pakiramdam mo. Malaki pa rin ang ngiti ni Luther. Salamat, mahal ko. Medyo bumuti ng pakiramdam ko. Sana sa susunod ay totoong kiss naman. Ilang taon na silang magkasintahan. Sa totoo nga yan ay engaged na rin silang dalawa. Bago siya umalis ng bansa para magtrabaho at mag-aral sa France, ay nag-propose siya kay Celeste at nangako na kapag financially stable na siya at maibibigay niya ng maayos na buhay na deserve nito, ay magpapakasal na sila. Pero kahit ilang taon sila kung umakto sila ay parang bago pa lamang sila. Naroon pa rin ang sweetness at walang humpay na lambingan na para bang mga teenage couple na nasa sweetness level pa lang. Siguro dahil na rin sa sobrang healthy ng relationship nilang dalawa kung kaya'y lagi silang masaya.
Palagi rin kasi nilang minimake sure na wala ni isa sa kanila ang nag-overthink at kapag may hindi naman sila napagkasunduan ay sinisigurado nila na masolve nila sa mismong araw at hindi nila hinayaan na lumipas at umabot ng umaga. Kumain ka na ba? Malambing pa rin na tanong ni Celeste at ang papaawa na pag-iling ang isinagot naman ni Luther. O bakit hindi pa? Kumain ka na. Ilang gabi ka na nagpapalipas ng gutom at hindi kumakain ng maayos. Baka magkasakit ka niya sa ginagawa mo. Pagod pa rin ako. Maya-maya na lang ako kakain kapag nakabawi ng katawan ko sa pagod. At saka hindi pa naman ako nagugutom. Sagot ni Luther at pipikit-pikit ang mga mata. Mas gusto ko lang din na makausap ka. Total, busog na rin naman ako. Marinig ko pa lang ang boses mo at makita ko pa lang ang ngiti mo. Kumain ka na nga riyan, Luther Elizalde. Hindi ka pwedeng lipasan ng gutom at baka magkasakit ka. Wala ako sa tabi mo para alagaan ka. Pagalit na sabi ni Celeste pero hindi naman nakinig si Luther. Pigil na pigil din ang pagngiti ni Luther dahil gustong-gusto niya talaga sa tuwing pinapagalitan siya ng nobya niya. Mamaya na po ako kakain. Sabi ni Luther na kunwari ay nagmatigas pa rin pero ang totoo ay gusto niya lang talaga na lambingin siya ng kasintahan. Sige na, Luther, kumain ka na riyan. Sabi ni Celeste at nung una ay hindi pa rin nakikinig si Luther. Subalit nung makita na hindi na natutuwa sa kanyang kasintahan dahil pinapabayaan niya na ang kanyang sarili, ay tumalima na rin ito at pigil pa rin ang pagsupil ng ngiti sa labi. Opo, Master, kakain na po ako. Nang aasar na sabi ni Luther sa nobya na pinapagalitan pa rin siya. Kung ang iba ay ayaw na tinatalakan habang kumakain, si Luther naman ay gustong-gusto yun dahil kapag ganon ay ramdam na ramdam niya ang pagmamahal at pag-aalaga sa kanya ni Celeste. Love? Malambing na tawag ni Luther sa nobya. Matapos siyang kumain at kasalukuyang nagsisipilyo pero hindi niya pa rin ini-end ang tawag. Sa mga ganitong oras lang kasi siya may time para makausap ang kasintahan kaya sinusulit niya na. Bakit? Sagot naman ni Celeste. Halata sa boses nito ang antok pero pinipigilan lang din ang sarili na huwag makatulog. Antok ka na ba? Hindi pa naman, bakit? Inaantok ka na ba? Umiling naman si Luther. Puno pa ng bula ang bibig niya. Hindi rin, gusto pa kita makausap eh. Nag-aalala lang ako dahil baka antok ka na. Hindi pa nga ako inaantok. Gusto nga rin kitang makausap eh. Sabi naman ni Celeste. Hanggang sa matapos si Luther sa paghilamos at pagsipilyo, ay kausap pa rin silang dalawa. Nakahiga na siya ngayon sa kama at hawak ang cellphone. Kapag nakapagtapos na ako at nakahanap ng magandang trabaho, o kaya naman ay maging successful ang itatayo kong business, papakasalan na kita. Pangako ni Luther na naghatid naman ng matamis na ngiti sa labi ng dalaga. Ayaw mo pa ba akong pakasalan ngayon? Tanong ni Celeste. Gusto. Noon pa man ay gustong-gusto na kitang pakasalan. Pero syempre mas gusto ko na bago kita pakasalan ay financially stable na ako. Pangarap ko yun. Gusto kong mabigyan ka ng maayos sa buhay. Yung hindi natin kailangang maghirap at hindi mo iisipin kung paano natin mairaraos ang isang araw. Ang gusto ko ay isang masaya at maayos na buhay para sa ating dalawa. Kaya hanggang kaya ko pang maghintay, mag-aaral at magtatrabaho muna ako ng mabuti para sa atin. Mas lalo namang napangiti ang dalaga sa sinabi niya. Aasahan ko yan, ha? Iyon ang ipinangako ni Luther sa kasintahan. Iyon ang isinumpa niya sa kanyang sarili na kahit anong mangyari ay tutuparin niya. Handang-handa siyang tuparin ang sinabi niya na yon. Pero, paano niya pa matutupad ang pangako niya na yon kung isa sa kanila ang sumuko na? Nagising si Luther mula sa panaginip niya na yon. Ang una niyang ginawa nang sandaling imulat niya ang kanyang mga mata ay huminga ng malalim. Tagaktak ang pawis sa kanyang noo at mabilis din ang pintig ng kanyang puso. Sa sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso ay para bang hindi na rin siya makahinga ng maayos.
Kapag ganitong nananaginip siya, feeling niya ay naubos ang lahat ng lakas niya sa katawan niya. Isang masayang alaala ang napapanaginipan niya. Pero ang pakiramdam niya ay isa iyong masamang panaginip. Isang bangungot. At sa tuwing ang mga masasayang alaala na yon ay napapanaginipan niya, hinihiling niya na sana ay hindi niya na lang iyon matandaan. Dahil ang lahat ng yon ay walang katotohanan. Ang lahat ng yon ay pawang kasinungalingan lang. Bumangon si Luther at naupo sa kama niya tsaka tiningnan ang oras sa orasan na nakapatong sa bedside table. Eksaktong 2:00 na pala ng madaling araw. Mamayang 5:00 ay flight niya na pabalik ng Pilipinas. Nagpasya siya na wag na lamang bumalik sa pagtulog niya. Bumaba na siya sa kama at tumiretso sa banyo para maghilamos ng malamig na tubig nang sa ganon ay magising na siya. Tinitigan ni Luther ang kanyang sarili sa salamin sa harap. Tumutulo ang tubig mula sa kanyang mukha. Halata sa itsura niya ang kakulangan sa tulog. Mula pa noong isang araw ay wala na siyang naging maayos na tulog. Actually, mula nung mag-decide siya na bumalik sa Pilipinas, ay hindi na siya nakatulog ng maayos. Sobrang halata rin sa mukha niya ang labis na pagod. Kapaguran na para bang wala ng katapusan. Noon pa man ay hirap na talaga siyang makatulog. Halos 1 buwan na noon ay kayang-kaya niya na walang maayos na tulog. Minsan sa isang araw, 1 o 2 oras lang ang tulog niya. It's always been like that. Pero mula nung magdesisyon siya na magpa-therapist, ay bahagya naman siyang natulungan. Pero tila bumabalik na naman ang lahat ng nararamdaman niya. Andito na naman ngayon. Mahina pa ang katawan na lumabas siya ng banyo. Kumuha siya ng 1 baso ng tubig. Sa sobrang hina ng pakiramdam niya at ang mga kamay niya ay nanginginig na. Kahit ang tubig na laman ng baso niya ay natatapon na sa sahig at ang iba ay tumatama pa sa paa niya. Mariin siyang napapamura sa kanyang sarili. Nahihirapan na lumapit siya sa kanyang kama. Hinanap niya sa loob ng maliit na cabinet ang gamot niya. Nanginginig pa rin ang kanyang kamay na nilapit niya sa bibig ang gamot na halos kulang na lang ay inumin niya na ang lahat ng binigay sa kanya ng doktor para hindi na siya ulit makaramdam ng ganitong labis sa panghihina. Pagkainom niya ng gamot ay napaupong muli siya sa kanyang kama. Ilang minuto o oras pa ang kailangan niyang hintayin hanggang sa tuluyan ng umepekto ang gamot na ininom niya. Mababang gamot lang kasi ang gamot na ibinigay sa kanya ng doktor niya dahil baka'y mas lalo lang daw malagay sa panganib ang buhay niya. Kung ang mataas na uri ng gamot pa rin ang ibibigay nito sa kanya. Lalo na't for the past years ay mataas na uri ng gamot ang iniinom niya dahil mas gusto niya yon since mabilis ngang epekto sa kanya. Pero kung patuloy nga na gano'n ang mga iniinom niya, ay mas lalo lang na malalagay sa risk ang health niya. Although the medicine helps to soothe him, it can also jeopardize his health. Hingang malalim ang kanyang ginawa para kahit papaano ay kumalma siya. Pinakaayaw niya talaga ang pakiramdam na ito, pero kahit anong gawin niya, ay tila ayaw na rin siyang lubayan itong nararamdaman niya. Masaya naman ang mga napapanaginipan niya kanina pero kapag mga ganoong pangyayari talaga ang napapanaginipan niya, ay para bang nauubos ang lakas niya. Sa kabila ng saya na nakikita niya sa panaginip niya, ay ang sakit at lungkot naman na kanyang nadarama. Mahigit 1 dekada na ang lumipas mula noon pero hanggang ngayon ay nandito pa rin ito. Hanggang ngayon ay fresh pa rin ang sakit na parang isang malalim na sugat na mahirap maghilom. Hanggang sa sumikat ang araw ay hindi na ulit dinalaw ng antok si Luther. Pagod ang katawan niya at gusto niya rin sana na matulog ulit para sana kahit papaano ay makabawi man lang siya. Pero sadyang kahit anong gawin niya ay hindi na ulit siya nakatulog. Hindi na rin siya nag-almusal nang umalis siya sa penthouse niya. Wala rin kasi siyang gana na kumain. Isa pa, sapat na rin naman ang gamot na iniinom niya para mabigyan ng lakas ang katawan niya. Bakit gustong-gusto mo na bilhin ang building na yan? Sobrang luma na naman na yan Nagtataka na tanong ni Marco. Isa rin sa mga kaibigan niya sa Pilipinas na naninirahan na noong malaman na nasa bansa siya ay agad siyang pinuntahan at ngayon ay kasama niya para tingnan ang building na gusto niyang bilhin. Ang building kung saan ang apartment nila ni Celeste noon. Anong gagawin mo riyan at sa building? May gusto ka bang itayo riyan? Wala, sumagot siya.
I just wanted to stay like that. Huh? Nagtataka na ibinalik naman ni Marco ang tingin sa building. Pero ang pangit naman ng building na yan. Balita ko pa ngayon, nagsialisan na rin daw ang ibang mga nakatira sa apartment dyan dahil luma na ang building at medyo mahina na rin daw ang pundasyon. Nagkaroon din daw ata ng malaking crack sa loob ng building matapos ang malakas sa paglindol. May mahahanap ka pang iba na mas maganda. No, ayoko ng iba. Ang building na yan ang gusto ko. Sagot niya na mas lalo lamang na pinagtaka ni Marco. Ganun pa man na hindi na nagtanong. Dahil kahit pa palaulanan siya nito ng maraming tanong, ay hindi niya pa rin naman sasabihin kung ano nga ba ang tunay niyang dahilan. At gustong gusto niya na bilhin ang nasabing building na ito. Sa totoo lang, hindi niya rin alam sa kanyang sarili kung bakit ba gustong gusto niyang mabili ang building sa kabila ng kalumaan at sa mga alaala nito nung magkasama pa silang dalawa ni Celeste. Pero marahil nga ang mga alaala na iyon ang dahilan kung bakit gustong gusto niya itong mabili. He wanted to hold on to the memories, even though they caused him pain, because they were all he had left. They were the only thing he could somehow treasure. Kailangan mo lamang tanggapin na hindi mo na maibabalik kung ano mang nangyari sa ating nakaraan. Seryoso na sabi ng isang pare na kausap ni Luther. Nandito siya ngayon sa isang simbahan na madalas niya rin napuntahan noong nagdadasal pa sila ni Celeste na matanggap siya sa scholarship at trabaho sa France. Matapos ang lahat ng trabaho niya kanina ay dito na siya dumiretso. Gusto niya nang mawala ang mabigat niyang nararamdaman. Gusto niya nang makalimutan ng sakit at ang lahat ng nararamdaman niya ay ipinagpasa Diyos niya na lang. Umaasa na paglabas niya ng simbahan ay magaan ang pakiramdam niya. Sadyang may mga bagay sa mundo na kahit nagustuhin ko man natin na ibalik ay hindi na maaari. Sapagkat ang isang normal na tao ay walang kakayahan na bumalik sa nakaraan para baguhin ang sariling kapalaran. Yumuko lamang si Luther. Pinapakinggan niya ang sinasabi ng pare at ginagawa niya ang lahat para itanim yon sa kanyang utak. Sinabi niya kanina dito ang lahat ng nararamdaman niya at humingi rin siya ng advice sa kung ano ang dapat niyang gawin. Alam mo anak, may mga tao na dumadaan sa buhay natin na ang paniniwala natin ay sila na ang taong nakatakda para sa atin. Kaya kapag nilalayo na sila sa atin ng Diyos, ay nasasaktan tayo ng lubos. Pero alam mo kapag ang isang tao ay inilayo sa atin ng Diyos, ang ibig sabihin lang nun ay hindi pa sila ang tao na nakatakda para sa'yo. Hindi pa sila ang tao na nakatadhana na makasama mo ng habang buhay. May iba pang tao na nakatakda para sa'yo. May mga tao naman na para talaga sa atin ang umaalis pero paglipas ng panahon ay bumabalik rin sila. At iyon ay para mas lalo pang mapagtibay ang pagmamahal natin sa kanila. At para rin mas lalo pang lumaki ang tiwala natin sa may kapal. Ngunit pag ang isang tao na umalis sa ating buhay ay hindi na bumalik, ang kailangan na lang natin gawin ay ang tanggapin na wala na talaga sila. Sa halip na ikulong natin ang ating mga sarili sa nakaraan na kung saan ay masaya pa tayo sa piling nila. Tulad ng isang lobo na malayang lumilipad sa asul na kalangitan. Malayo na sila ay ating muling maaabot at mahagkan. Ang tangi na lang natin magagawa ay ang pagmasdan sila at tanggapin na hindi na natin sila muling mahahawakan. Kailangan nating maging masaya sa kalayaan nila at i-treasure ang masayang alaala, ang kasiyahan na dinulot nila sa atin habang nasa mga kamay pa natin sila. Iyon din naman ang laging ginagawa ni Luther. Lagi niya rin naman na pinapaalala sa kanyang sarili na ang kailangan niyang gawin ay ang tanggapin na lang kung ano man ang nangyari noon at mas piliin na maging masaya sa kasalukuyan kesa mapuno siya ng mga hinanakit dahil wala naman siyang kakayahan na baguhin kung ano man ang mga naganap noon. Paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang sarili na iyon dapat ang dapat niyang gawin. Pero kahit anong subok niya para bang lagi na lang siyang nakakulong sa nakaraan at walang daan palabas mula roon. Iyong feeling na kahit anong subok niya, kahit anong bilis ng takbo niya, ay palagi siyang ibinabalik ng kanyang mga paa kung saan siya nanggaling. It's always been like that. It's suffocating and exhausting, burning him out continuously.
For over a decade, Luther has endured this relentless cycle, and now he feels like he's losing his mind. Kung hindi lang siguro dahil sa mga gamot na iniinom niya, baka ay nawala. Naniniwala ka ba na ang acceptance ang daan tungo sa kasiyahan ng isang tao, iho? Tanong sa kanya ng pare. Opo, mahinang sagot naman ni Luther. Iyon po ang paniniwala ko. Ngunit kahit nahihirapan po ako na gawin yon, dahil kahit anong subok ko ay hindi ko pa rin matanggap. Nahihirapan pa rin ako natanggapin ang nangyari sa aming dalawa. It takes time, iho. Huwag mo nalang biglain ang sarili mo. Walang bagay sa mundo ang madali. Try something new. Something that will make you feel at ease. Huwag mo masyadong ikulong ang iyong sarili sa iyong silid. At huwag mo ring hahayaan ang sarili mo na mag-overthink. Sundin mo lang ang sabi sa'yo ng doktor mo na pag alam mong nag-iisip ka na naman, distract yourself. Magdasal ka at sabihin mo sa Diyos ang lahat ng bumabagabag sa'yo. Dahil ang Diyos lamang ang may kakayahan na tulungan ka. At katulad nga ng payo sa kanya ng pare, iyon na rin ang ginawa niya. Nagdasal siya na nagdasal kapag alam niyang nahihirapan na naman siya. Pero kahit anong pagdarasal niya, ay ganun pa rin ang nangyari. Bakit malungkot ka? Nag-aalala na tanong ni Luther sa kasintahang si Celeste, na noong isang araw nag-usap sila sa video call ay agad niyang napuna ang lungkot sa mga mata ng babaeng minamahal niya. May problema ka ba? May sakit ka ba? Umiling si Celeste. Pilit din itong humingiti. Alam niya na pilit lamang ang pagngiti nito dahil sa hindi iyon umabot sa mga mata nito. Noon kasi kapag humingiti ang dalaga, talagang abot hanggang mga mata nito ang kislap. Ayos lang ako. Sumagot si Celeste. Namiss lang talaga kita. Napangiti naman si Luther. Sa mga sandaling ito ay gusto niya nang yakapin ang kasintahan, pero sobrang layo nila sa isa't isa. Ilang bansa at malawak na karagatan ang pagitan nila. I'm sorry. Konting tiis pa at makakauwi rin ako sa'yo. Malungkot na sabi ni Luther. Ilang buwan na lang ay bakasyon ko na. Magkakasama na tayo ulit ng ilang linggo. Napangiti naman si Celeste. Excited na ako makasama ka, mahal ko. Ako rin, mahal ko. Gustong gusto kitang makapiling. Hindi na ako makapaghintay na makasama kang ipagdibang ang Pasko. Halos oras-oras niya na ang binibilang ang araw sa kalendaryo hanggang sa dumating na ang araw ng bakasyon niya at makakauwi na rin siya sa Pilipinas upang makasama na ang kasintahan niya. Last Christmas ay hindi siya pinayagan ng boss niya na umuwi ng Pilipinas para magbakasyon. Kung kaya naman ay hindi sila magkasamang dalawa na ipinagdiwang ang Pasko at ang bagong taon. Lahat ng mga special events ay hindi nila magkasamang isinelebrate iyon. Ngayong taon lamang sila makakapag-celebrate na magkasama. Kung kaya naman ay hindi na siya makapaghintay. Habang palapit ang araw ng pag-uwi niya ng Pilipinas ay mas lalo lamang siyang na-excite. Ngunit ang ipinagtataka lamang ni Luther ay kung bakit hirap na rin siya makausap si Celeste ngayon na pauwi na siya. Sa loob ng isang buwan na hindi na sila nagkakausap through video call. Kapag tumawag siya ay mabilis na pinapatay ni Celeste ang tawag niya. Madalang na lang din ito kung mag-text sa kanya. Minsan silang nagkausap dalawa sa tawag. Ang tanging sinabi lamang sa kanya ni Celeste ay miss na siya nito at hindi na ito makapaghintay na makasama siya, pero nagmamadali rin naman itong ibinaba ang tawag. Hindi naman alam ni Luther kung anong nangyayari sa girlfriend niya. Nag-aalala na siya para dito. May tiwala siya sa girlfriend niya kaya alam niyang hindi naman siya niloloko nito. Alam niyang mahal siya ni Celeste. Kaya hindi nito magagawa ang bagay na yon. Nag-aalala lamang siya dahil baka kung may ano nang hindi magandang nangyari dito. What's the problem, Luther? Tanong ng kaibigan niyang si Satya gamit ang wikang French. Why do you look so down today? Do you have a problem? Aren't you happy and excited that in just few weeks you'll be flying back to your country? I am excited. Sagot ni Luther sabay buntong hininga ng malalim. Then? It's just that it's been a week since I heard from my girlfriend. She hasn't texted me or answered my calls. Down na down niyang sabi.
Oh, she's just probably busy, sabi ni Sacha para pagaanin ang loob niya. Kapag Kwan ay tinapik nito ang kanyang balikat. Perhaps she's preparing for a surprise for you. At iyon na lang din ang pinaniniwalaan ni Luther. Pinaniwala niya ang kanyang sarili na baka nga ay busy lang talaga si Celeste o kaya naman ay naghahanda ito ng regalo para sa kanya. Kahit na hanggang sa dumating ang araw ng flight niya pabalik ng bansa, ay hindi pa rin siya nito kinakausap at kahit na text ay wala man lang iyong natanggap. Pagbalik niya sa bansa ay sa apartment ni Celeste siya dumiretso. Wala na kasi siyang pamilya. Uli lang lubos na siya. Ang mga magulang niya matagal nang patay kaya sa tuwing nagbabakasyon siya sa bansa ay sa apartment ni Celeste ang diretso niya. Siya rin kasi ang bumili ng apartment ni Celeste. Iyon ang regalo niya sa kasintahan ng 4th anniversary nila dahil gusto niya na may sarili na silang tirahan na dalawa lalo na pag nagbabakasyon siya sa bansa. Pagdating ni Luther sa apartment nila ay nagtataka siya kung bakit tila walang tao sa loob at para bang wala ring tao ang nakatira. Wala namang nabanggit sa kanya si Celeste noon na lumipat na ito ng ibang apartment. Nakailang katok na siya sa pinto pero sadyang wala man lang nagbukas noon para sa kanya. Sigurado naman siya na alam ni Celeste na ngayong araw ang dating niya. Sa katunayan ay nag-expect siya kanina na susundin siya nito sa airport dahil yun naman talaga ang madalas nitong gawin kapag umuwi siya. Kaya nga nagtaka na at nalungkot siya nung hindi siya sinundo ng dalaga. Pero nag-expect pa rin siya na may iba itong surprise sa kanya. Ha? Ikaw ang fiancé ng dating tenant dito? Gulat na tanong kay Luther ng babaeng pinagtanungan niya. Kung alam ba nito kung saan ba lumipat ang tirahan ng nakatira sa apartment. Opo, ako nga po yun, ma'am. Nagtaka lalo ang babae. Ay, hindi ba nagkakamali ka lang, iho? Hindi po. Sa amin po ng fiancé ko ang apartment na ito. Sagot niya. Pero kasi, ibinenta na sa ibang apartment na to. Kaya imposible na kayong dalawa ng fiancé mong may-ari sa apartment na to since kakilala ko ang bagong may-ari at nasa probinsya siya ngayon dahil bakasyon nila. Maging siya ay nagtataka na rin pero hindi siya pwedeng magkamali. Ito ang apartment nila ni Celeste. Dito sila dumidiretso ng uwi pag umuwi siya ng bansa. Pero hindi po ako maaaring magkamali. Sa amin po ng fiancé ko ang apartment na to. Wika niya at nagugulahan pa rin sa sinabi ng babae. Pwede ko bang malaman kung anong pangalan mo, iho? Ako po si Luther Elizalde. Parang familiar nga sa akin ang pangalan. Ang babae na sinasabi mong fiancé mo, anong pangalan niya? Celeste Galvez po ang pangalan niya. Bigla namang natigilan ng babae at hindi makapaniwala na tiningnan siya. Ha? Ikaw ang fiancé niya? Hindi pa kayo kasal? Hindi pa po. Nag-iipon pa po ako para sa pagpapakasal namin. At nagtatrabaho at nag-aaral po ako sa ibang bansa. Paliwanag niya. Sigurado ka ba, iho? Kasi ang pagkakaalam ko ay ang Celeste Galvez na dating nakatira sa apartment na to ay kasal na. Noong nakaraang buwan lamang sila ikinasal. Iyon ang dahilan kung bakit ibinenta na nilang apartment na to dahil sa ibang bansa na raw sila titirang mag-asawa. Hindi ba ikaw ang pinakasalan niya? Pakiramdam ni Luther ay binuhusan siya ng isang balde na nagyayelong tubig dahil sa sinabi ng babae. Noong una hindi pa siya naniniwala na ikinasal na sa iba ang babaeng mahal niya. Ang akala niya ay ibang tao ang tinutukoy nito. Subalit nung may magpakita sa kanya ng picture mula sa isang tenant na umattend daw mismo sa kasal ni Celeste, saka lamang siya naniwala. Lalo na nung mapanood niya ang isang video galing sa kasal. Totoo nga na ang babaeng mahal na mahal niya, ang babaeng pinangakuan niya ng kasal, ang tanging natitirang pag-asa at inspirasyon niya ay ikinasal na sa iba. Iniwan na siya. Ipinagpalit na siya sa iba sa mas malapit. Wala naman itong sinasabi sa kanya na gusto na nitong makipaghiwalay. Wala man lang siyang napansin na kahit kaunting sign na may iba na pala. Hindi niya man lang nalaman. Para siyang isang tanga na umasa sa wala. Para siyang isang tanga na nagsettle sa isang tao na hindi naman siya tunay na mahal. Sa isang tao na hindi nakikita ang future na kasama siya. Bakit ba naiisip na naman kita?
Bakit ba nagpapakita ka na naman sa panaginip ko? Galit na tanong ni Luther. Sabay malakas niyang nabato ang baso ng alak na hawak niya. Dahilan para mabasag yon at naglika ng malakas na tunog na pumuno sa tahimik niyang penthouse. Kanina nang magising siya mula sa panaginip niya na yon, ay ramdam niya na naman ang sobrang panghihina ng katawan. Ang una niyang ginawa nang sandaling siya ay uminom ng alak sa halip na tubig dahil umaasa siya na baka kapag nalasing siya ay matatakasan niya rin ng sakit at hirap na nararamdaman kahit sa maikling sandali. Buisit! Galit na sabi ni Luther na napahilamos din siya sa kanyang mukha. Bakit ba ayaw mo akong patahimikin, Celeste? Bakit ba laman ka pa rin ng utak at panaginip ko? It's been 10 years. Gusto na kitang kalimutan. Gusto ko nang maging maayos ang buhay ko dahil alam ko na masaya ka na ngayon. Kasamang lalaking pinakasalan mo. At gusto ko na rin na magmahal ng iba. Pero bakit ganon? Bakit pakiramdam ko ay nagtataksil pa rin ako sa'yo? Bakit ba ganitong nararamdaman ko? Bakit ba hindi ka nalang mawala sa sistema ko nang sa ganun ay matapos na? Minsan ay hinihiling na lang din ni Luther na sana ay maaksidente na lang siya at mawala ang lahat ng mga alaala na nang sa ganun ay hindi niya na kailangang mahirapan ng ganito. Kung sakaling mangyari man yun sa kanya, baka sakaling maranasan niya na rin na maging masaya. Baka hindi na siya nahihirapan kung mangyari man iyon sa kanya. Ang sabi nila, masakit ang maiwan. Pero minsan ba ay natanong niyo na rin kung anong pakiramdam ng mga nang iwan? Lalo na yung mga umalis kahit ayaw naman sanang umalis. Yung mga nang iwan kahit na ayaw naman sana namang iwan. It's always the one who is left behind that feels the deepest sorrow. Never the one who must leave. For they are driven by necessity and have no other choice. Dahil pag nang iwan ka, ikaw ang masama. Ikaw ang dapat nakagalitan nila. But they say, never judge someone when you don't know the whole story. Never take sides without hearing both perspectives. Because everything has its reasons. Every character in the story has their own point of view. Hoy, babae! Nakatunganga ka na naman. Hindi ba't ang sabi ko sa'yo, ang gusto ko ay nakahain ng pagkain ko bago ako pumasok dito sa kusina? Ano ba't ni tubig ay wala man lang at nakatunganga ka lang dyan? Galit na sigaw kay Celeste ng asawa niyang si Renz. Napayuko naman si Celeste at halos manginig ang buo niyang katawan sa takot. Alam niya kasi na kapag ganitong galit na ang asawa, ay masasaktan na naman siya. Hindi niya rin kasi namalaya ng paglipas ng oras habang siya'y nakatunganga sa kusina at iniisip ang buhay na meron siya ngayon. Iniisip niya kung ano nga bang nangyari sa kanya noon at kung anong klase ng buhay ang meron siya ngayon. Kung hindi si Renz ang naging asawa niya. Pasensya na, hindi ko na malaya ng oras. Nauutal na sabi ni Celeste habang nakayuko pa rin. Ang sabihin mo kasi tatanga-tanga ka. Galit na lumapit sa kanya si Renz. At walang ano-ano ay hinila ang buhok niya ng sobrang lakas. Sa lakas ng pagkakahila nito, pakiramdam ni Celeste ay matatanggal na ang scalp niya. Pinatingala siya ni Renz. Nakatagis ang bagang nito at ang mga mata ay animoy nag-aapoy dahil sa galit. Sa susunod, kapag sinabi ko yun ang gagawin mo. Alam mo naman kung gaano kong kaayaw sa mga tatanga-tanga, hindi ba? Pasensya na, Renz. Tuluyan na siyang napahikbi. At ang mainit niyang luha ay nalaglag mula sa kanyang mata. At umagos na sa kanyang pisngi na hanggang ngayon ay mga pasa pa rin dahil sa pananakit sa kanya ni Renz noong isang araw. Siguro'y nagtataksil ka na naman sa akin dyan sa isipan mo, no? Marahil ay yun ang dahilan kung bakit hanggang sa panaginip mo ay ibang lalaking binubuka ng bibig mo. Mas lalong humigpit ang pagkakahila nito sa buhok niya. Ipapaalala ko lang sa'yo na akin ka. At kahit anong gawin mo, ay akin ka. Hindi ka na makukuha ng iba sa akin dahil pag-aari kita. Ako lamang ang nagmamay-ari sa'yo, Celeste. Inabot ng kamay niya ang kamay ni Renz na nasa kanyang buhok. Wala pa ring humpay sa pagbuhos ang kanyang luha. Tama na, Renz. Nasasaktan na ako.
Parang awa mo na bitawan mo na ako. Ngunit sa halip na pakinggan ang pakiusap niya, ay mas humigpit lamang ang pagkakahilan nito sa kanyang buhok. Marahas din itong hinawakan ng kanyang muka. Tama lang nasaktan kita para matandaan mo na hindi ka pwedeng mag-isip ng ibang lalaki. Dahil ako lang ang asawa mo. Sa akin ka ibinigay ng ama mo. Pag-aari kita. Kaya kung may lalaki ka man na iisipin, dapat ay ako lang. Ako lang ang dapat mong isipin at mahalin. Pagkasabi nito ay marahas na nitong itinulak siya palayo hanggang sa mabangga ang balakang niya sa isang counter sa likuran niya. Malakas ang pagkakabangga niya na feeling ni Celeste ay magkakaroon siya ng bone fracture. Gawin mo ng pinag-uutos ka sa'yo. Ipaghanda mo ako na makakain. Nagugutom na ako. Pagalit na sinabi ni Renz bago siya tinalikuran at naglakad palapit sa dining at doon naupo. Bagaman nangihina ang katawan dahil sa sakit na kanyang natamo, ay pinilit pa rin ang sarili na kumilos dahil ayaw niya nang mas lalo siyang masaktan. Pakiramdam niya ay sobrang taas na ng lagnat niya ngayon dahil sa mga bugbog at pasa niya sa katawan. Hinanda na ni Celeste ang pinggan sa mesa at damang-dama niya pa rin ang mga mata ni Ren sa kanya na pinagmamasdan ng bawat kilos niya. Sa sobrang intense ng tingin nito sa kanya, ang pakiramdam ni Celeste ay wala na rin siyang lakas sa katawan. Kumain ka na, Renz. Nauutal niyang sinabi nang matapos na siya sa paghahanda sa dining. Hindi naman sumagot si Renz pero nagsimula na itong kumain. Nanatili naman si Celeste sa kusina at pinagmasdan lang ang kanyang asawa. Nakatayo siya sa gilid, naghihintay sa susunod na ipag-uutos nito sa kanya. At kapag ganito, ay hindi siya pwedeng umalis dahil minsan ay mga pinag-uutos ito sa kanya. At kapag wala siya para magawa ang pinag-uutos nito, ay pinagbubuhatan na naman siya nito ng kamay. Habang kumakain ang kanyang asawa, ay hindi naman namamalaya ni Celeste na napapatitig na rin pala siya dito. Puno ng pagkamuhi ang uri ng mga tingin niya. Naisip niya ang mga pananakit nito sa kanya, kung paanong walang awa siya nitong sinaktan. Alam ni Celeste na kung sakali pa na si Luther ang pinakasalan niya, ay hindi niya mararanasan na mabugbog dahil mahal na mahal siya nito. Kung sana lang ay ang lalaki na tunay niyang mahal ang pinakasalan niya. Hindi naman namalaya ni Celeste na nawawala na naman pala siya sa kanyang sarili and she was lost in her thoughts again. Sa mga imagination niya na kung saan tunay niyang maligaya sa piling ng mga taong mahal na mahal niya. Love, anong gusto mong ulam mamaya? Ako na magluluto. Malambing na tanong ni Luther sa buntis na asawa na noon ay nakaupo sa sofa at nanonood ng pelikula at kumakain pa ng popcorn. Kakagaling lang ni Luther sa trabaho. Marami itong tinapos na trabaho pero nagawa pa rin ito na alagaan ng buntis na asawa. Ako na lang magluluto mamaya. Pagod ka na siguro sa trabaho. Sagot ni Celeste. No? Gusto kong ako magluto para sa inyo ng baby natin. Ayoko mapagod ka. Malambing pa rin nasabi ni Luther bago lumapit sa asawa at masuyo na humalik sa pisngi at balikat ng asawa. Pero pagod ka na, Luther. Wika ni Celeste. I'm not, love. Pagdating sa inyo ng baby natin, ay hindi ako makakaramdam ng pagod. Mahina namang natawa si Celeste at nilambing niya rin ang asawa. Alam mo, daig ko pang hindi makaya na kumilos mag-isa sa ginagawa mo na to, ha? Kahit gawaing bahay ay ayaw mo pang ipagawa sa akin. Naupo si Luther sa tabi ni Celeste tsaka sinandal ang ulo sa balikat nito. Ayoko naman kasi na mapagod ka. Baka mahirapan kayo ni baby. At saka bukas ay darating na rin naman ang kasambahay na hinire ko para habang nasa trabaho ako, ay hindi mo kailangan kumilos. Sabi ko naman sa'yo, diba? Hindi naman natin kailangan ng kasambahay, love. Dagdag gastusin lang naman yan. Sabi pa ni Celeste sa asawa. Ilang ulit niya nang sinabi sa asawa na hindi na nila kailangan kumuha ng kasambahay. Dahil sa kayang-kaya niya namang kumilos. Lalo pat hindi naman ganong kasela ng pagbubuntis niya at hindi pa naman ganong kalaki ang tiyan niya. Pero sadyang mapilit itong si Luther. Ayoko mapagod ka, hindi madali ang magbuntis. This is the only thing I could do for you at para sa magiging baby natin. Laging ganon si Luther.
Sobrang maalaga ito sa kanya at sa magiging anak nila. Iyon ang nai-imagine ni Celeste. Sa imahinasyon niya ay ganoong buhay ang meron sana siya kung si Luther ang pinakasalan niya. Kung sakali man na si Luther ang naging asawa ni Celeste, ay na-imagine niya na ganon siya nitong alagaan dahil ganong magmahal si Luther. Ganon siya nito kamahal. Saka lamang naputol ang daloy ng daydreaming ni Celeste at bumalik siya sa realidad nang naramdaman niya ang pag-agos ng luha sa kanyang pisngi mula sa kanyang mga mata. Bago pa man mapansin ng kanyang asawang si Ren sa mga luha niya, ay mabilis niya na itong pinalis. Tumaliko din siya at inayos ang pagpahid ng luha sa mga mata niya. Ayaw niya nang makita ayon ni Renz dahil kung hindi sigaw, ay malakas sa sampalang makukuha niya mula rito at sawang-sawa na siya na lagi na lang siya nitong pinagbubuhatan ng kamay. Tapos na akong kumain. Malamig na sabi ni Renz at biglang tumayo. Ayusin mo na to. Humarap si Celeste sa asawa at saka marahan siyang tumango. Sige, ako nang bahala dito. Hindi naman sumagot si Renz. Ngunit nananatili ang mga mata nito sa kanya na magsimula siyang kumilos para ligpitin ang pinagkainan nito. Nakayuko lamang si Celeste habang nagliligpit siya. Kung mag-aangat siya ng tingin kay Renz ay makikita niya na naman ang pagkamuhi sa mga mata nito at ayaw niya nang makita iyon. Mas lalo lamang siyang nasasaktan at naiiyak. Walang kahit anong sinabi si Renz at basta na lang itong umalis sa kusina. Pagkatapos si Celeste na maglinis sa kanilang buong bahay, ay hinanap niya kung nasaan ang asawa niya para tanungin ito kung ano ang gusto nito para sa merienda. Ganito kasi lagi ang ganap sa malaking bahay nilang mag-asawa. Para bang hindi siya asawa ni Renz kundi isa siyang alipin. Araw-araw ay kailangan niya itong pagsilbihan, lalo na kapag galing ito sa trabaho o kaya naman ay sa inuman, kasama ang mga barkada nito para mababae. Kapag hindi niya sinunod ang kanyang asawa o kaya naman ay hindi niya ito pagsilbihan, ay sampal o suntok ang makukuha niya. Hinanap ni Celeste ang kanyang asawa sa buong bahay subalit hindi niya ito nakita. Sa isip niya ay baka umalis ito para makipag-inuman sa mga barkada. Sabado rin kasi ngayon at bukas ay wala itong trabaho sa pinapasukan nitong malaking kumpanya. Bagaman masaya siya dahil wala ang kanyang asawa sa bahay nila, at tila'y makakahinga siya ng maluwag dahil wala na ngang mga mata na laging sumusunod sa bawat galaw niya na animoy hinihintay na magkamali siya para muli siyang masaktan. Nag-aalala rin siya dahil baka lasing na namang umuwi ang asawa niya mamaya. Ang ending, bubugbugin na naman siya o kaya naman ay sapilitan siyang aangkinin. At hindi nga siya nagkamali. Malalim na ang gabi nang umuwi si Renz. Lasing na ito. Parang awa mo na, Renz. Huwag mong gawin to. Nasasaktan na ako. Pagmamakaawa ni Celeste sa asawa, napilit pinupunit ang lahat ng saplot niya sa katawan. Bakit ba tumatanggi ka sa akin? Asawa mo ko, Celeste. May karapatan akong angkinin ka. Pagalit nitong sinabi, sabay malakas siyang tinulak ni Renz sa kanilang kama. Bigla rin siya ng pinatungan nito. Sinubukan pa sana ni Celeste na tumanggi at pumiglas dahil ayaw niya talaga na angkinin siya nito. Lalo na kapag ganitong lasing na lasing si Renz dahil hindi niya makaya ang sakit na pinagagagawa nito sa kanya. Pero bigla siyang sinampal ng malakas si Renz. Sa sobrang lakas ng pagkakasampal nito sa kanya, animoy na bingi siya. Pag-iyak na lang ang tanging nagawa ni Celeste. Ipinikit niya rin ang kanyang mga mata at hinayaan si Renz sa gawin kung ano man ang gusto nitong gawin sa kanya. Dahil kahit naman sinubukan niyang magpumiglas, ay wala siyang magiging laban lalo pat malakas at malaking tao rin si Renz. Sa mga sandali na iyon ay iniisip ni Celeste si Luther. Ang lalaki na walang ibang ginawa, kundi ang mahalin siya at mangarap para sa kanilang dalawa. Ni minsan ay hindi siya nagawang sakta ni Luther. Ni pagtaasan siya ng boses ay hindi rin ito ginawa noong silang dalawa pa. Kahit anong mga masasakit na salita ay wala siyang narinig mula kay Luther noong sila pa. Mas lalo lang siyang naiyak at nasasaktan. Lalo kapag sumasagi sa isip niya na ang tao na walang ibang ginawa kundi ang mahalin siya ay nasaktan niya ng labis. Kailangan mong tandaan na sa akin ka na, Celeste. At kahit kailan ay hindi ka na makakabalik kay Luther na mahal mo.
Hindi ka na rin niya tatanggapin dahil pag-aari na kita. At kahit magmakaawa ka pa sa kanya, ay wala na. Lalo pat mas pinili mo ako kesa sa kanya. Pinagtawanan siya ni Renz at paulit na sinabi sa kanya ang mga katagang iyon at paulit-ulit din na pinamukha sa kanya na nagkamali siya. Nagkamali siya ng desisyon na sundin ang kanyang ama na naglagay sa kanya sa sitwasyon na ito at siyang dahilan ng pagdurusa at kamalasan niya. Nagkamali siya na naging mahina siya. Pinamukha nito sa kanya na nagkamali siya ng pasya noong mas pinili niya na maging isang mabuting anak. Naging mahina siya para hindi niya ipaglaban ang relasyon nilang dalawa ni Luther noon. She admits she was wrong. And if Celeste could go back to the past, she would change her decision and do what is right. She regrets her choice deeply and wishes she could make amends for her mistake. Ang ganda naman pala ng asawa mo, Renz. Kaya naman pala ayaw na ayaw mo sa tuwing lumalabas siya. Nakangising sabi ng kaibigan ni Renz na nandito ngayon sa bahay nilang mag-asawa para dito uminom at magsaya. Oo nga, Renz. Hindi naman lubos akalain na ganito siya kakinis at kaganda. Parang isang diwata, oh. Kaya naman pala ayaw na ayaw mo makilala namin siya eh. Nakangisi ring sinabi ng isa pa sa mga kaibigan ni Renz. Manyakis ang lalaki. Kitang-kita iyon sa mga mata nito na punong-puno ng pagnanasa habang nakatingin sa kanya kaya mas lalong naiilang si Celeste. Alam niyang pansin din na yun ni Renz, ngunit tila'y wala malang itong pakialam at hinayaan lang ang mga kaibigan nang pagmasdan siya na may buong pagnanasa at ang iba ay napapakagat labi pa. Ang 5 kaibigang lalaki ng kanyang asawa ay nandito ngayon sa bahay nila. May mga kasama rin ang mga ito na babae na halos nakahubad na. Ang gusto ni Renz ay siya ang magsilbi sa kanila. Gusto nito na siya ang mag-serve ng alak. Manipes na klase ng damit ang ipinasuot sa kanya ni Renz kanina. Bukod sa sobrang manipes ay tila sobrang ikli rin na para bang luluwa ng kaluluwa niya kung kaya naman ay sobrang hindi mapakali si Celeste. Ilang na ilang siya sa mga titig sa kanya ng mga kaibigan ni Renz. At kanina pa siyang baba ng baba sa suot niyang dress. Sino ba naman ang mag-aakala na makakapag-asawa ka ng ganito kagandang babae, Renz? Mabilis na tinabing ni Celeste ang kamay ng kaibigan ni Renz na bigla na lang humaplos sa legs niya habang nagsasalin siya ng alak sa baso ng kanyang asawa. Sobrang kinis oh! Namumula-mula pa ang legs. Parang ang sarap kagatin. Tiningnan ni Celeste ang asawa. Umaasa siya na ipagtatanggol siya nito sa mga kaibigan pero sa halip ay nagyayabang nang umiti lang ito. Nung pumunta si Renz sa kusina at sinundan siya nito para sana makausap ito tungkol sa mga kaibigan nito. Pero sa halip na pakinggan ni Renz ang sinabi niya at pagsabihan ng mga kaibigan na tigilan ang pambabastos sa kanya, ay nagalit pa ito sa kanya. Para bang mali pa ang ginawa niya na kausapin ito dahil hindi na siya naging komportable sa mga paghawak at pinagsasasabi ng mga kaibigan nito sa kanya. Akala ni Celeste ay sagad na ang kasamaan ng ugali ng asawa niya. Akala niya ay wala na itong magagawa ng masigit pa roon, pero tila anak nga talaga ng diablo ang asawa niya. Mas lalo lamang na bumaba ang tingin ni Celeste sa kanyang sarili noong hinayaan na lang ni Renz sa mga kaibigan na pagsamantalahan siya at pagpasapasahan na para bang isang bola. Wala man lang itong ginawa para ipagtanggol siya. Talagang hinayaan lamang siya nito. Iyak ng iyak si Celeste habang yakap-yakap ang kanyang sarili. Sobrang sakit ng buong katawan niya, lalo na ang pagkababae niya. Halos hindi na siya makakilos sa sobrang sakit na nararamdaman niya. Nanginginig na rin siya at inaapoy na ng lagnat. Mag-isa lang siya ngayon sa kwarto. Nagsialisa ng mga kaibigan ng asawa niya. Hindi niya alam kung nasaan ngayon si Renz. Huli niya itong nakita kagabi. Siguro ay umalis na rin. Mas mabuti pa nga kung umalis na ito. Sobrang pandidire ang nararamdaman niya sa kanyang sarili ngayon. Pakiramdam niya ay nasa katawan niya pa rin ang nakakadiring kamay ng mga kaibigan ng asawa niya. At kahit ngayon ay damang-dama niya pa rin ang sakit na ginawa nila sa kanya kagabi. Hindi siya hinayaan ng mga ito na makatulog. Hanggang sa sumikat ang araw ay pinagpapasapasahan lamang siya ng mga ito nang akala nga ni Celeste ay iyon na rin ang magiging katapusan ng buhay niya. She felt angry.
She felt disgusted with herself. Sa kabila ng sakit na pinagdaanan niya sa kamay ng mga walang pusong lalaking yon, ay sinubukan niya pa rin kumilos. Inayos niya ang kanyang sarili. Ayaw niyang mas lalo lang siyang sakta ng asawa niya. At matapos ang lahat ng mga nangyari kagabi, sa tingin ni Celeste ay hindi niya na makakaya na magtiis. Wala na siyang pakialam kung ano man ang mangyari sa kanya sa gagawin niyang ito. Hindi niya na kaya na magtiis at ituring ang sarili na para bang isang basura at isang laruan na pwedeng paglaruan at pasapasahan ng iba. Mabuti na lang at wala si Ren sa bahay nila nung bumaba siya. Nakalock ang lahat ng pinto sa bahay nilang iyon. At iyon din kasi ang madalas na gawin ni Renz kapag umaalis ito dahil hindi raw siya nito mabantayan at baka umalis siya ng walang paalam. Hindi niya alam kung saan siya dadaan. Pero ang nasa isip ni Celeste ay makakatakas din siya. Kailangan niya na makaalis at makalayo bago pa man bumalik si Renz. Hirap na hirap siya sa pagkilos dahil sa sakit ng buong katawan niya. Lalo na sa pagkababae niya na siguro nga ay namamagana ngayon. Nilakasan lamang ni Celeste ang loob niya dahil sa kabila ng nangyari sa kanya ay gusto niya pa rin na magkaroon siya ng maayos na buhay. Na kung saan ay hindi na kailangan na ihanda ang kanyang sarili at katawan sa mga bugbog mula sa kanyang asawa. Isang buhay na malaya na siya at hindi na matatakot. Kaya mo to, Celeste. Kayanin mo para sa sarili mo. Kausap niya sa kanyang sarili. Sa kabutihang palad ay may nahanap siya na daan na pwede niyang daanan para makalabas siya ng mansyon ni Renz. Kahit kailangan niya pang umakyat at magpadaos-dos mula sa balcony ng second floor, ay ginawa niya para lang makatakas siya. Sobrang hirap na siya at ilang beses nang muntik mahulog. At noong makalabas siya ng mansyon, tila nakahinga siya ng maluwag. Pero muli na naman siyang umakyat para lalong tuluyan ang makalabas. Mabuti na lang at hindi na siya masyadong nahirapan na makalabas. Miss, anong ginagawa mo riyan? Nagulat si Celeste nang biglang may isang lalaki na nagja-jogging ang nagtanong sa kanya. Nasa tapat siya ng isang malaking puno. Medyo malayo na sa bahay ni Renz at akmang aalis na sana siya subalit na abutan siya ng lalaking ito. Hindi na sumagot si Celeste. Mahigpit lang ang hawak niya sa laylayan ng suot niya na damit. Naglakad ito palapit sa kanya ang lalaki at sa isip ni Celeste ay wala na. Hindi na siya makakatakas at sigurado siya na ibabalik siya ng lalaki na ito sa bahay ni Renz. Gusto niya na lang umiyak. Hindi rin naman siya makatakbo dahil sa sobrang sakit sa pagitan ng mga hita niya. Bago ka lang ba dito? Bakit ngayon lang kita nakita dito? Paano mo nagawa makapasok sa village na to? Bawal lang outsider dito ah. Sunod-sunod na tanong ng lalaki nang sandaling makalapit pa sa harapan niya. At bakit ganyan ang itsura mo? Bakit punong-puno ka ng mga pasa? Pinagsamantalahan ka ba? Gulat nitong tanong. Tuluyan ang bumagsak ang luha sa mga mata niya na kanina niya pang pinipigilan. Parang awa mo na. Huwag mo kong ibabalik sa bahay ng asawa ko. Hindi ko na kaya sa piling niya. Gusto ko lang makalaya. Gusto ko na siyang iwan. Hindi ko na masikmura ang pananakit niya sa akin. Maging ang pagpayag niya na babuhin ako ng mga kaibigan niya, parang awa mo na. Hayaan mo na akong makaalis sa lugar na ito. Hayaan mo na akong iwan ng impyerno na ito. Nagulat ang lalaki. Napuno rin ng pag-aalala ang mukha nito. Ano? Sinasaktan ka ng asawa mo at hinahayaan niya na pagsamantalahan ka ng mga kaibigan niya? Tumango siya. Habang wala pa ring tigil sa pagbuhos ang luha sa kanyang mga mata. Kulang na lang ay mapaluhod siya sa harapan ng lalaki na ito para lang magmakaawa na hayaan niya lang siya nitong umalis. Huwag kang mag-alala, hindi kita ibabalik sa asawa mo. Pero bago ka tuluyang makalabas sa village na to, kailangan mong sumabay sa akin palabas. Kung makikita ka ng mga security na ganyan ang itsura mo, ay hindi ka nila hahayaan na umalis lalo pat ang ilan sa kanila ay alipin na ng mga nakatira sa village na ito. Pumayag siya sa alok ng lalaki na tulungan siyang makalabas ng village. Hinintay niya ang lalaki sa may puno dahil kinuha pa nito ang sasakyan sa bahay nito. Malaking pasasalamat ni Celeste dahil tinulungan siya nito at gayon din ang buong akala niya ay isusumbong siya nito sa kanyang asawa. Bakit, miss?
Nag-aalala na tanong sa kanya ng lalaki nang bigla na lang siyang yumuko. Ang kotse na nakasalubong natin. Kotse ng asawa ko yun. Natatakot niyang sagot dahil baka makita siya ni Renz kanina. Si Renz Flores ang asawa mo? Gulat na tanong ng lalaki. Huwag ka mag-alala. Tinted naman tong sasakyan ko. Kaya sigurado ako hindi kanya nakita. Inalok pa sana siya ng lalaki na samahan siya papunta sa police station para makapagsumbong siya sa mga otoridad, pero tumanggi na siya dahil ayaw niyang madamay ang lalaki sa problema niya na ito. Isa pa, kilalang kilala niya ang kanyang asawa kaya alam niya na may malaki itong koneksyon sa mga otoridad. Kung sakali man na magsusumbong siya sa kanila, baka mamaya ay magugulat na lamang siya at nakabalik na siya sa bahay ni Renz at hawak na naman siya ni Renz sa leeg. Miss, kung wala ka mang pambayad ay umalis ka na lang. Nakakaistorbo ka sa nagtatrabaho eh. Kanina pa akong kakapunch nito tapos wala ka naman palang pera. Galit na sabi ng cashier sa 7-Eleven kung saan siya ngayon. Miss, baka pwede po na mamaya ko na lang bayaran. Kailangan ko kasi ng gamot na yan tsaka tinutog ko ako ngayon. Pagmamakaawa niya, nanginginig ang boses at sobrang nangihina ng katawan niya. Pakiramdam ni Celeste anumang sandali ay tuluyan ng didilim ang paningin niya. Hindi pwede miss, tatakasan mo lang ako eh. Tsaka nagkukunwari ka lang na may sakit para makalibre at makanakaw ka no? Nako, wala nang libre sa panahon ngayon kaya tumigil ka. Pero miss, kailangan ko kasi talaga ng gamot. Parang awa mo na miss. Hindi naman kita tatakasan. Hindi rin ako magnanakaw. Pakiusap niya, ngunit mas lalo lamang siyang sinigawan at ipinahiya ng babae. Umalis ka na, miss. Kung hindi ipapadampot kita sa mga pulis. Ikukulong ka. Sinubukan pa rin ni Celeste na magmakaawa subalit kahit anong gawin niyang pakiusap ay hindi siya pinakinggan ng babae. Sa halip ay tumawag nga ito ng mga security para sana ikalad ka rin siya palabas. I'll pay for her. Lahat sila ay natigilan nang biglang magsalita ang isang lalaki na may baritonong boses mula sa likuran niya. Bumilis din ang tibok ng puso ni Celeste dahil napakapamilyar sa kanya ng boses na yon. Kahit kailan ay hindi niya makakalimutan ang boses na yon sa tuwing naririnig niya. Pakiramdam niya ay sobrang tahimik lamang ng mundo at animoy walang gulo sa paligid. Magkano bang kailangan niyang bayaran? Sabay abot ng lalaki ng black card na to. Umikot si Celeste paharap sa lalaki at pareho silang nagulat ng lalaki nang magtagpo ang kanilang mga mata. Luther? Ang nasabi niya bago tuluyang nawala ng lakas ang tuhod niya at nagdilim ang paningin niya. Hindi alam ni Celeste kung anong sumunod na nangyari. Dahil noong nagising siya, nasa isang hindi pamilyar na silid na siya. Bumangon ang kaba sa kanyang dibdib at naisip ay baka nahanap na siya ng asawa niya at ikinulong ulit siya nito. Kaagad siyang naupo sa kama at kahit pa sobrang sama ng pakiramdam niya at sobrang sakit din ng buong katawan niya, ay sinubukan niyang bumaba sa kama. Sa sandaling makatayo siya ay bigla namang bumukas ang pinto ng silid kung nasaan siya at bahagyang nanlaki ang mga mata niya nang makita kung sino ang lalaki na pumasok sa loob. Sa labis na gulat ay nawala ng lakas ang tuhod niya at muli siyang napaupo sa kama. Celeste, are you okay? Agad siyang nilapitan ni Luther. The soft look on his black eyes was still there. Sa kabila ng lahat at sa hinaba-haba ng panahon na nagdaan ay naroon pa rin iyon. Hindi nawala. Tinulungan din siya ni Luther na makaupo na maayos. Salamat pero hindi siya nakasagot sa tanong nito dahil nanlalaki ang kanyang mga mata sa gulat at nakatingin lamang sa binata. Anong masakit sa'yo? Sandali, tatawagin ko lang ang doktor mo. Teka, pagpigil ni Celeste kay Luther nung akmang aalis na ito. Kung kaya ay kunot-noo siyang tiningnan nito. Maayos naman ang pakiramdam ko. Hindi mo na kailangang tawagin ng doktor. Hinarap ulit siya nito. Are you sure? Marahan naman siyang tumango. Oo, ayos lang ako. Halos hindi niya magawang tumingin sa mukha ni Luther. Natatakot siya na makita ang emosyon sa mga mata nito. Salamat pala sa pagtulong mo sa akin kanina. That was 2 days ago.
Gulat siyang nag-angat ng tingin sa mukha ni Luther. Nakakunot ang noon nito sa kanya. Ha? 2 araw ka nang walang malay. Sagot ni Luther na mas lalong nagpabigla kay Celeste. Kaya naman pala kahit paano ay naibsan na ang sakit sa katawan na nararamdaman niya dahil ilang araw na palang lumipas mula noon. Ganun ba? Nauutal niyang sabi. Hindi ko alam, pasensya na kung nabaabala pa kita. I was so worried. Akala ko kung ano nang masamang mangyayari sa'yo nung bigla ka nalang bumagsak sa katawan ko. Hindi muna kita pina-confine sa ospital dahil baka kung may iba ka pang dahilan kaya natagpuan kita sa ganong sitwasyon. Pero may kaibigan akong doktor at siyang nag-alaga tumingin sa lagay mo. He's one of the best doctors kaya I was sure na aalagaan at babantayin kanya ng mabuti. Paliwanag ni Luther. Puno ng awa at pag-aalala ang mukha nito. What happened to you? Bakit ka nagkaganito? Yumuko si Celeste. Ayaw niya pang sagutin ang tanong na ito sa ngayon. Hindi niya pa kaya na i-share sa iba kung ano ang pinagdaanan niya. Huminga ng malalim si Luther. Naiintindihan ko kung hindi mo pa kayang sabihin sa akin kung anong nangyari sa'yo. Handa ako maghintay. Hanggang sa maging handa ka na. Tatawagin ko lang sandali ang doktor mo para matingnan ang lagay mo. Nasa labas lang siya ngayon. Babalik din agad kami. Hindi siya kumibo. Pinagmasdan niya lang ang binata na maglakad palabas ng silid kung nasaan siya. Mula noon hanggang ngayon ay nananatili ang pagiging understanding ni Luther. Ang akala niya nga kanina ay pipilitin pa siya nito pero mas pinili pa rin ito na intindihan siya. Kinapaan ng kamay ni Celeste ang kanyang dibdib. Mabilis ang tibok ng kanyang puso at naninikip din niyon. Nasasaktan at nahihirapan siya. Kanina nang sadaling masilayan niya ang mukha ng dating kasintahan, ang pinakauna na gusto niyang gawin ay ang tumakbo palapit dito at yakapin ito ng mahigpit pero pinigilan niya ang kanyang sarili dahil alam niyang hindi na pwede. Kahit pag gustong gusto niya itong mahagkan, ginawa niya ang lahat para pigilan ang sarili niya. Hindi niya hinayaan na tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Sa totoo lang, ang pakiramdam ngayon ni Celeste ay panaginip lamang niya ang lahat ng ito. Halos hindi siya makapaniwala na nakita niya na ulit si Luther. Ang akala niya kasi ay hindi na siya magkakaroon ng pagkakataon na muling makita si Luther. Akala niya ay hanggang sa alaala at panaginip niya na lang masisilayan ang mukha nito. Masaya ang puso niya na sa wakas ay nagkita ulit sila. Kamusta naman ang pakiramdam mo, miss? Tanong sa kanya ng lalaki na kasama ni Luther na bumalik sa kwarto. Sa tingin niya, ito na ang doktor na tinutukoy ni Luther. Medyo maayos na po ako, Doc. Nauutal niyang sagot. Matangkad ang doktor na ito. Same height lang sila ni Luther. Gwapo rin, parang isang artista. Bagaman mukhang masungit ay mabait naman ang tono ng boses nito sa kanya. Banayad lang ang pagsasalita dahil ayaw na matakot siya. Mabuti naman kung ganon. 2 araw ka ring tulog so you should be okay. Well, at least. Kapag kuha na hinarap ng doktor si Luther. Pwede mo bang iwan mo muna kami saglit, Luther? May mga tanong lamang ako kay Miss Celeste na masyadong personal at baka hindi siya maging komportable na marinig mo. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa kanya. Tiningnan siya ni Luther. Nagtagpo ng ilang segundo ang kanilang mga mata. Pero agad din itong ibinalik ang tingin sa doktor. Sure. Bago ito lumabas ng silid. Nang sila na lang dalawa ng doktor ang naiwan sa kwarto, tiningnan siya ng doktor. Are you still experiencing pain in the lower part of your body? Specifically in your genital area? While you were unconscious, I conducted some medical examination and found out that some areas are swollen and infected. I understand that this information might be distressing, but it is important to inform you that my examination revealed the presence of different semen samples. Maingat ang doktor sa mga salita nito para hindi siya ma-trigger. Napayuko naman si Celeste at saka mabagal siyang tumango. Hanggang ngayon ay damang-dama niya pa rin ang sakit sa pagkababae niya. 3 araw nang lumipas mula noon, ngunit nandito pa rin ang sakit. That's okay. Kapag nawala ng pamamaga at sugat ay mawawala na rin ang sakit.
Pero kung sa tingin mo hindi mo ma-endure ang sakit, pwede mong sabihin sa akin. And by now, I can assure you that the infection in your genital area has cleared up. The pain you're experiencing is due to the remaining swelling. I've already provided you with a pain reliever and my nurse Sheena, a woman, has applied cream as well to help with the inflammation. This should alleviate some of the discomfort as well as the swelling. Matapos ipaliwanag ng doktor sa kanya ang lahat, ay muli siya nitong pinainom ng gamot. Pinabalik na rin ito sa loob ng kwarto si Luther at in-explain din ng doktor kay Luther kung anong mga dapat itong gawin at kung anong mga gamot na kailangan niyang inumin. Batid ni Celeste na may ideya na ngayon si Luther kung anong posibleng nangyari sa kanya. Subalit wala itong tinanong sa kanya. Ganun pa man ay nananatiling mabuti ang pakikitungo nito sa kanya. Inalagaan siya nito. Sa katunayan ay nag-hire pa nga ito ng nurse na siyang magbabantay sa kanya. Nahihiya naman si Celeste dahil sa kabila ng mga nangyari sa kanila, nanatili itong mabait sa kanya at tinulungan pa siya nito. Aalis ka? Tanong sa kanya ni Luther nang sabihin niya na gusto niya nang umalis dito sa penthouse nito dahil sobrang naaawa siya sa lahat ng tulong nito sa kanya. Mabagal siyang tumango. Oo, nahihiya kasi ako sa'yo. Kung aalis ka, saan ka naman pupunta? Do you have a place to go? Hindi naman nakasagot si Celeste. Wala siyang mga kaibigan. Ang kanyang ama naman ay hindi niya alam kung saan na ngayon. Saka kung babalik siya sa kanyang ama, panigurado na pababalikin lang siya nito kay Renz o kaya naman ay ito mismo maghatid sa kanya pabalik sa bahay nila ni Renz. Kaya wala na talaga siyang lugar na mapupuntahan. Nagbuntong hininga si Luther. You can stay here. Walang problema sa akin kahit gaano ka pang katagal na magstay dito. Wala namang gumagamit sa silid na to. At besides, lagi rin naman akong wala dahil madalas ay nasa opisina ako. Kaya ang mga katulong na lang ang makakasama mo dito. Nahihiya siyang tumingin kay Luther. Pero nahihiya na ako sa'yo. Hindi mo naman responsibilidad na tulungan ako. Lalo na sa sitwasyon ko ngayon. Gusto kong tulungan ka. Hayaan mo na lang ako. At tulad nga ng sinabi ni Luther, hinayaan na siya nito na magstay sa penthouse nito. Inalagaan din siya nito ng mabuti at hindi niya malang naramdaman na may galit ito sa kanya dahil sa nangyari sa kanila noon. Ginawa naman ni Celeste ang lahat para gumaling na siya agad nang sa ganon ay hindi na siya maging pabigat kay Luther. Sa ilang linggo na pagstay niya sa penthouse ni Luther, madalas siyang makita ang isang magandang babae na madalas bumisita kay Luther. Si Sheena, noong una ay akala niya girlfriend ni Luther. Sweet din kasi ang dalawa sa isa't isa at halata rin kay Sheena na may care ito para kay Luther. Pero ang sabi sa kanya ng mga katulong ay kaibigan lang ni Luther ang babae. Maraming salamat sa pagtulong mo sa akin, Luther. Mahinahong sabi ni Celeste habang magkaharap sila ni Luther na kumakain sa kusina ng penthouse nito. Sandali namang nag-angat ito ng tingin sa kanya. Walang anuman, kumain ka na. Mabagal siyang tumango pero hindi maiwasan na sumulyap siya sa binatang kaharap. Compare sa huli niyang pagkikita, sobrang laki na ng pinagbago nito. Hindi pa naman ito sabihin sa kanya, ay alam na kaagad ni Celeste na sobrang successful na ito ngayon. Lahat ng suot nito ngayon ay puro branded na damit. Lalong-lalo na ang suot nitong relo na siguro ang halaga ay kayang-kaya na magpatayo ng 2 malalaking mansyon. At masaya siya para sa binata. Masaya siya na natupad ni Luther ang lahat ng mga pangarap nito noon. Masaya siya na kahit nawala siya sa piling nito at nasaktan niya ito, ay nagawa pa rin ito na matagumpay. I heard, ikinasal ka na? Congratulations! Bigla namang napaubo-ubo si Celeste dahil sa sinabi na yun ni Luther. Kaagad naman siya nitong inabutan ng tubig at nag-aalala na pinakalma siya. I'm sorry, did I say something wrong? Nag-aalala pa rin na tanong ni Luther. Umiling si Celeste. Pinunasan niya rin ang labi niya gamit ang likod ng kamay niya. Hindi niya magawa na tumingin sa mga mata ni Luther. Natatakot siya sa makikitang emosyon sa mga mata nito. Oo. Ikinasal na nga ako. Sabi niya sa mahinang boses. Ikaw, may asawa ka na ba? May mga anak na ba kayo? Sabay nag-angat siya ng tingin kay Luther na mapait na napangiti. No, I am still single. Sagot nito. Hindi na ako nag-asawa.
Wala rin akong anak. Ganun ba? Biglang nanikip ang dibdib ni Celeste. Sumagi kasi sa isip niya na baka ay siyang naging dahilan kung bakit hindi ito nag-asawa at nagkaanak. Bakit hindi ka nag-asawa? Hindi mapigilan ng sarili na naitanong niya iyon. I just don't feel like it anymore. Wala na sa plano. Sagot pa ni Luther habang hinihiwa ang steak sa plato nito. Magkasabay silang dalawa na kumakain ng lunch ngayon. The moment the woman I wanted to be with for the rest of my life married another man, I also lost interest in marriage. Nag-angat din ito ng tingin sa kanya at saka tipid ng umiti. Hindi na para sa akin ang kasal at pagkakaroon ng pamilya. At hindi nga siya nagkamali. Siya ngang dahilan kaya hindi na nag-asawa si Luther. Naaalala niya ang sumpa sa kanya ni Luther noon, na kung hindi lang din siya ang pakakasalan at magiging asawa nito, ay hindi na ito magpapakasal. Hindi na siya magtataka kung siya na ngang dahilan nito kung bakit nawala ng interes ito sa kasal, gayong noong sila pa lang ay palaging bukang bibig nito. Umiinom ka na ng gamot? Ang pang-uusisa na tanong ni Celeste na nung isang araw ay nakita niya si Luther na uminom ng kung anong klase ng gamot. Na-curious siya kasi mukha namang healthy ang pangangatawan ni Luther. Yes, it's for my panic attack. Tipid na sagot ni Luther. Panic attack? Meron ka nun? Gulat nitong sinabi. Apparently yes, I was diagnosed with chronic depression and anxiety 10 years ago. Bumalik lang ngayon kaya kailangan ko na rin na bumalik sa pag-inom ng gamot to control my panic attacks. Medyo napapadalas na din kasi ang pag-aatake. She froze. Biglang may pumasok sa isip niya. What if siya rin ang dahilan ng depression nito? What if dahil din yun sa pag-iwan niya dito noon nang walang paalam at pagpapakasal sa ibang lalaki nang hindi man lang nito alam? Habang lumilipas ang araw na nananatili siya sa penthouse ni Luther, ay sa kanya napapansin na hindi naman talaga tunay na masaya si Luther. Napagtanto niya na hindi ito tunay na maayos dahil lang may mga pinagdadaanan nito at sa tingin ni Celeste, kaya iyon pinagdadaanan ni Luther ngayon ay dahil din sa kanya, dahil sa mga ginawa niya noon. Hanggang sa isang araw ay nakausap niya si Sheena. Talagang kinausap siya nito dahil may mga nais lamang daw itong bigyang linaw. Tulad ng kung bakit siya bumalik sa buhay ni Luther, na sinagot naman niya ng tapat. Sinabi niya na aksidente lamang ang naging pagkikita nila ni Luther noon. Tinanong din siya ni Sheena kung ano nga bang nangyari sa kanya, pero hindi niya iyon sinagot. Hindi pa kasi siya handa na i-share sa iba ang lahat ng mga pinagdadaanan niya. Mabuti na lang at understanding at mabait din si Sheena, kaya hindi na nito in-open up ang topic na yon. Ipaniliwanag na rin sa kanya ni Sheena ang dahilan kung bakit na-diagnose ng depression si Luther. At hindi nga siya nagkamali. Siya ang dahilan kung bakit. Isiniwalat na rin ni Sheena sa kanya ang lahat ng mga nangyari kay Luther. Maging ang pagsubok nito na mag-commit ng suicide at labis na nagsisisi si Celeste sa lahat ng mga nangyari. Kasalanan niya ang lahat ng mga nangyari sa kanila. Nang dahil sa kanya, ay naghirap si Luther. Renz, anong ginagawa mo dito? Natatakot yung tanong nung pagbukas niya ng pinto ay bumungad sa kanya ang asawang si Renz na puno ng galit ang mukha. Akala niya kanina ay kung sino lang ang nagdo-doorbell. Akala niya ay isa lang sa mga kaibigan ni Luther, kaya agad niya ring binuksan ang pinto. Ngunit hindi niya lubos akalain na ang asawa niya pala nasa labas. Sinasabi ko na nga ba, sumama ka na sa ibang lalaki. Marahas na hinawakan ni Renz ang pulso niya at napaaray si Celeste sa malakas na pagkakahawak nito na para bang madidislocate na ang pulso niya. Ano ba, Renz? Bitawan mo ako, nasasaktan na ako! Naiiyak niyang pagpupumiglas. Dinuro siya ni Renz na sobrang galit na galit. Akala mo ba matatakasan mo ako, ha? Kahit anong gawin mo, ay babalik at babalik ka sa akin, Celeste. Kahit saan ka man magtago ay mahahanap kita. Kaya ang mabuti pa ay sumama ka na sa akin, pabalik sa akin. Hindi. Ayoko na sa'yo, Renz. Parang awa mo na hayaan mo na lang ako. Ayoko nang bumalik sa'yo.
Marahas na hinawakan ni Renz ang mukha niya. Ano sabi mo? Talaga bang ayaw mo na akong balikan? Kahit na nasasaktan ay umiling si Celeste, kaya mas lalo lang na lumakas ang pagkakahawak ni Renz sa pulso at mukha niya. Nagliliyab na rin ang mga mata nito dahil sa galit. Sa ayaw at sa gusto mo, ay babalik ka sa akin, Celeste. Ako ang asawa mo. At kailangan mong sumama sa akin pabalik. Kaya ang mabuti pa ay wag na wag kang magmamatigas kung ayaw mong masaktan kitang muli. Umiling-iling siya bilang pagmamatigas. Pumatak na rin ang mga luha sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito ay alam na ni Celeste na wala na naman siyang laban. Mag-isa lamang siya at mukhang lasing na lasing pa itong si Renz kaya mas lalo lang na masamang ugali nito. Sa sobrang galit ay tinulak siya ng malakas si Renz. Bumangga siya sa pinto at napaupo sa sahig. Kung ganong kalakas ang pagkakatulak nito sa kanya, ay ganon din ang sakit na nadama niya. Akmang pagbubuhatan na siya ng kamay ni Renz nang biglang may nagsalita at ang boses na kanina niya pang hinihiling na marinig. Stop it, Mr. Flores! Galit na sabi ni Luther. Kaagad naman siyang nilapitan at dinaluhan. Wala kang karapatan na saktan ng asawa mo, Renz Flores! Puno pa rin ang pagbabanta na sabi ni Luther. Luther? Nangihina na banggit niya sa pangalan ni Luther. Naniyakap siya para kumalma. Ngumisi si Renz at kapag kuwan ay marahas na tumawa. Kung ganon, ay ikaw pala ang Luther Elizalde na tunay na mahal ng aking asawa at laging bukang bibig niya. Kung siniswerte ka nga naman, dalawa na kayong mapapanagot ko ngayon sa kataksilan niyo sa akin. Itigil mo na to, Renz. Walang nagtaksil sa'yo. Hindi ka namin pinagtaksilan. Sinaktan mo ang asawa mo at hinayaan mo ang lahat ng mga kaibigan mo na pagsamantalahan siya. Ngayon pa lang ay sinasabi ko na sa'yo. Pagbabayaran mo, ninyong lahat, ang ginawa niyo kay Celeste. Pagbabanta rin ni Luther. Mas lalo pang natawa si Renz. You can't do that, Luther Elizalde. Hindi mo yan magagawa sa akin. Bigla namang lumabas ang mga pulis mula sa kakabukas lang na elevator. Lahat sila ay may mga hawak na mahahabang barel. Dinakip nila si Renz na nagpantapat pumiglas pa pero wala na rin kawala sa dami ng pulis na dumating. Ayos ka lang ba, Celeste? Nag-aalala na tanong sa kanya ni Luther. Yakap-yakap pa rin siya nito at pakiramdam ni Celeste ay nawalan na rin ng lakas ang buong katawan niya. Nanginginig ang kanyang buong katawan at walang tigil sa pag-iyak na mabagal siyang tumango. Niyakap siya ng mahigpit ni Luther. Salamat, Luther. Salamat sa ginawa mo. Niyakap siyang pabalik ni Luther. Hinalikan din ito ang kanyang ulo. Sabi ko naman sa'yo, diba? Lahat ay handa akong gawin para sa'yo. Mas lalong humigpit ang kapit niya sa damit ni Luther. Maraming salamat. At patawarin mo ko sa lahat ng nangyari. Hinagod ni Luther ang likod niya. Matagal na, Celeste. Matagal na kitang napatawad. It turns out na nung araw na natagpuan siya ni Luther ay nagpaimbestiga na rin ito kung ano ang nangyari sa kanya at kung sino may gawa ng pambubugbog at panggagahasa sa kanya, kung kaya'y pinabantayan na nito si Renz dahil ang kanyang asawa ang unang naging hinala ng mga pulisya. At dahil na rin sa matibay na ebidensya na kanilang nakalap at dahil tumistigo rin ang kapitbahay nila noon ni Renz na tumulong sa kanya para makatakas sa kanilang village, mabilis na hinatulan si Renz ng habang buhay na pagkakakulong. Walang hiya ka, Luther. Kasalanan mo ang lahat ng to. Galit na sigaw ni Renz kay Luther nung pinasok na ito sa loob ng kulungan. Ngumisi naman si Luther. You deserve that. At maging ang lahat ng kaibigan ni Renz na nanamantala sa kanya ay nakulong na rin. Pero hindi tulad kay Renz sa habang buhay ang hatol. 40 years lamang ang haba ng hatol sa kanila, pero tila hindi na rin naman naabutan ng taon hanggang sa makalaya sila. Dahil unang araw pa lang nila sa kulungan ay tila ba siya na rin magiging katapusan ng kanilang mga buhay. Dahil sa araw-araw ay pinagbubugbog sila ni Luther. Lalo na si Renz, para maranasan din ito kung ano ang pinarana sa kanya.
Maging ang ama ni Celeste ay pinakulong din nila sa kaso na pagbebenta sa sariling anak at droga dahil tuluyan na nga rin itong nalulong sa masamang gamot. Matapos ang lahat ng iyon ay tinulungan siya ni Luther para muli niyang mahil ang kanyang sarili at sariling trauma. Hindi siya nito iniwan tulad ng dati. Palagi pa rin itong pinaparamdam na lagi lang itong nasa tabi niya at mahalaga siya para dito. At matapos ang lahat, nagkaroon na ng lakas ng loob si Celeste na ipaliwanag ang lahat kay Luther at ang dahilan kung bakit niya nagawang magpakasal sa ibang lalaki at sa huli ay nagkapatawaran din silang dalawa. At tulad ni Luther, hindi niya rin ito iniwan hanggang sa magpagaling na rin si Luther mula sa sakit nito. Mabilis din ang naging process ng annulment nila Renz at agad na napawalang bisa ang kasal nilang dalawa. When we are both healed, I promise na liligawan ulit kita and never let go of your hand again, Celeste. Please give me time. I just need to heal and fix myself. And when I'm ready, I will court you once more. You can also use this time to recover from the trauma he caused you. I will be by your side throughout, always here to support you. Iyon ang pangako sa kanya ni Luther habang nakatayo sila sa ilalim ng kalawakan. Ngumiti naman si Celeste. Niyakap niya rin si Luther. Maraming salamat, Luther. Pangako, aayusin ko rin ang aking sarili para kapag kapareho na tayong handa, buong-buo na akong mahalin ka. Niyakap siya pabalik ni Luther. Pangakong hindi ako magsasawang maghintay, mahal ko. Tulad ng dati, maghihintay ako kahit gaano pang katagal. At tinupad nga nilang pangako nila sa isa't isa. Binuo nilang muli ang kanilang mga sarili hanggang sa tuluyan silang maghilom at maging handa na muling mahalin ang isa't isa. At matapos ang 2 taon, tuluyan silang naghilo mula sa pait ng nakaraan. Katulad ng sabi ni Luther, niligawan siya noong muli. At matapos lamang ang ilang buwan ay inaya na siya nito ng kasal na hindi naman tinanggihan ni Celeste. Wala na siyang plano na pakawalan at malayo pa ulit kay Luther. Sapat na ang mahabang panahon na paghihirap nila. Mahal na mahal kita, Luther. Ikaw lang ang tanging lalaking minahal ko. Naiiyak na sabi ni Celeste bago tumingkayad at humalik sa labi nito. Mahal na mahal din kita, mahal ko. Mula noon, hanggang ngayon, ay ikaw lang nag-iisa at natatanging babae na minahal ko. Ikaw lang ang iniibig ko. Hinaplas ni Luther ang mukha niya at pinapangako ko na hindi kita sasaktan. Lahat ng pagmamahal ay ibibigay ko sa'yo. Aalagaan at mamahalin kita hanggang sa huling sandali ng aking buhay. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!